3, 2, 1, go! CMU Anong Connect Season 2. Teka, lumilindol ba? Hoy! Lumilindol? Ano nangyari? Wait lang. Takbo! Oops! Oops, teka. Parang hindi naman talaga lumilindol. Oo, Wala bakit ba? nagpapanik kayo? Bakit nagpapanik ka? Ba't nagpapanik kasi agad? Grabe Huwag naman. kayong magpanik kasi. Bakit nyo? Huwag kayong magpanik. Okay. Huwag kayong magpanik kasi. Don't panic! Be earthquake! So yun na nga. Isa na namang kalaman ng ating pag-uusapan at matututunan ngayong araw. Ako si Rio Agapito from CMU iConnect. Isang magandang araw, ako si Clifford Balcorsa na inyong makakasama para sa paghahatid ng mga maaasahan at maghahatid ng kaalaman at kaligtasan sa inyong lahat. At ako naman si Hazel Yuson. At panibagong episode na naman ang ating mapapanood. Ito ang CMU Anong Anong Connect Podcast Season 2. So yun na nga. Yes. Tagal-tagal na nawala ng Oo, ang tagal nang nawala. Mga isang linggo din. Namiss siguro tayo ng mga nanonood sa atin ngayon, Yes. di ba? Diba yung last episode 3 natin is yung about sa National Teachers Day. Oo. Yung andyan na si ma'am. Yes. Oo. Nung last episode natin, no, may nakasama tayo Yes. mga professors dito sa CMU. Alam nyo ba na na-inspired ako sa kanila kasi ang tagal na pala nilang nanunungkulan dito sa ating pamantasan. Oo, lalo na Wow. si Ma'am Bondok na more Yes, than 20 si Ma'am years, Bondok. di ba? Oo. I think to be exact, 25 years na siya nagtuturo dito sa CMU. Grabe yung passion niya sa pagtuturo. Ikaw Yes. naman, natutunan mo? Ako, ang natutunan ko naman dito nung episode 3, di ba, is mas maging grateful tayo sa ating mga professors at teachers dahil tama nga naman, no, sila ang gumagabay at nagtuturo sa atin sa loob ng paaralan. Yes, pero Yes, teka lang, no? Oo. Napansin ko yung mga pangmalakasang Yes. outfit nyo. Ano ba yan? Yes, Ikaw outfit naman, check ang mo galing na. naman. Ayan, no? Kung makikita nyo, parang kakababa ko lang ng barko, Yes. di ba? Ano ba talaga Ayan, yan? ano kasi, yung outfit ko ngayon, pang marino talaga to. Pero Oh. kasi, inspired to sa mga outfit ng ating mga rescuers. Ang galing pala yun. So kung ano naman, nakita niyo, hindi ako Unti lang, tumulong pa rin naman sa mga rescue. Ano ba yan? Ako, ang Contractor ba yan? Hindi ako contractor. Ay, hindi. Ang outfit ko is, ito yung isa sa mga ginamit kapag nagkakaroon ng earthquake day sa school. So yun na nga, marahil nagtataka po kayo kung bakit ganito yung aming kasuotan ngayon kamakailan po ay nagkaroon po ng nakakalungkot na pangyayari sa mga kababayan natin sa may Cebu at Davao, pati na rin sa Zambales na kung saan nakaranas sila ng mapaminsalang lindol. Diba? Yes, tama nga naman at nakakalungkot yung ganung pangyayari. At hindi lang doon, kamakailan lang din, di ba, nagkaroon ng sunog sa barangay Katmon. At di ba, tunay nga na napakita doon yung talagang bayanihan ng mga Malabueños, di ba? Grabe. Tulong talaga. Ayan, no? So, sa episode natin ngayon, mas matututo pa tayo. Matututunan Yes, natin ngayon yung mga preparedness sakali man na dumating yung mga ganitong Yes. klaseng sakuna. Ayun ang aming mga kasama tayo, mga guest speaker, na mayroong karanasan pagdating sa pagre-rescue sa oras ng sakuna para magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan. Yes! So, ayan na nga, excited na nga tayo, mga kakonek, no? Ipapakilala na natin ang ating first guest! So, Ayan! Yes. So, yung ating first guest ay si Mr. Cedric Banay! Good afternoon, sir. Ayan, no? MUI Connect. Ayan, isa siyang medical rescuer. At alam nyo ba, mga kakonek, na isa rin siyang licensed professional teacher. Grabe! Napakasipag! Yes. Ayan, sir, no? Kamusta ka naman ngayon? And so, all is well naman, no? So, kanina lang, meron tayong natulungan bago tayo pumunta dito sa CMU para sa ating podcast. Wow. Ayan, no? Yes, Bukod salamat po ba sa pagiging isang medical rescuer at isang licensed professional teacher, sino nga ba si Sir Cedric Banay? And so, aside dun sa mga nabanggit na ginagawa ko, no? So, isa ako
sa mga reservists, no, ng Reserve Command Philippine Army. And also I'm musical director, so pianist and singer ng liturgical music ministry ng Sacred Heart of Jesus Parish, Tugatog, Malabon. Ayan. So, aside din doon, focal person ng Barangay DRR ng Barangay Tinajeros, Malabon. Oh, Wow. grabe. Super busy. Grabe, sobrang talentado nito. Talagang super Sobrang busy niya. Oo. Grabe. Ano na ba yung segment natin ngayon? Oh, excited na ako. Ayan, no? Excited na talaga tayo Yes. para sa ating segment 1. Oo. Kaya nga, Yes. no, hindi na ako makapagantay na ipakilala ang ating segment number 1. Ano nga ba yun? Ito ang Quick Fake It it or Fake It! Ano ba yung segment na ito? Ayan, yung segment nating Quick It or Fake It, at magkakaroon si Sir Banay ng placard kung saan may nakalagay doon na Quick It or Fake It. Wow. At meron akong mga hinandang statements or beliefs. Tapos, babasahin natin iyon. At kung tama naman ang aking statement, itataas ni Sir Banay ang Quick It. At kung mali Yes. naman, itataas niya ang Fake It. At ipapaliwanag niya kung bakit Bakit? nga ba mali. Oo. Yes. So yan na, tatawagin na natin, di ba? Tatawagin na natin ang ating placard girl na si Yes. Miss Jade. Giling. Paganon. Isayaw, isayaw. No, kay Sir Yes, Banay. yes, sir. Ayan. Yan. Ganda Thank naman. you. Ang ganda, grabe. Salamat Ayan. sa ating magandang assistant. Grabe, napakasipag nun. Kanina lang, napakabala niya eh. Oo Oo. nga. Okay. Grabe guys, shout out pala kay Jay. Tingnan niyo naman yung makeup ko. Ang ganda, grabe. Yes. Kaya na, going back. Ready ka na ba, Sir Cedric, sa ating segment? Yes, ready naman. Tensionado. Parang tensionado talaga siya. Ayan, no? Statement number 1. Ayan, simula na tayo guys. Ayan. Ayan, Sir Cedric na. Kapag lumindol, dapat daw bang tumakbo agad palabas ng building? Fake it. Oh. Wow. Okay po, so bakit po fake it? And kasi during the ground shaking, no, iniiwasan natin na tumakbo, tumayo, or kahit maglakad lang palabas ng isang ng isang area kung nasaan tayo. Bakit? Kasi napaka-unstable ng ground during the ground shaking. And maaring makakuha pa tayo or magtamo tayo ng pinsala na hindi man dulot ng lindol, pero yung pagkabagsak natin, and once na tumama yung ating ulo doon sa sahig, maaaring mas malala pa yung maging epekto nito para sa atin. Ayan, no? Ayan pala yung tamang gawin. Pero alam nyo ba, mga kakonek, na sa oras na nangyayari yung bagay na to, ay nagpapanik na tayo. Kaya kapag nangyari yung bagay na to, tatakbo na lang tayo at makakalimutan na natin kung ano nga ba ang tamang Pero gawin. sir, may tanong ako, sir. For example lang, sir, situation na lang. Bali, for example, sa pinakamataas ako na floor, let's say, nasa 12 pang 12 ako na floor. Bali, kung naranasan ko yung ganitong klase kalamidad yung lindol, ano bang magandang gawin? Yung tumakbo na ba ako pababa? O antayin kong hinto, mag-stay muna na hinto ko yung lindol? Ganun pa rin, back to basics pa rin. Ang kailangan pa rin natin gawin is una, syempre, maging kalmado. No? Aside dun sa duck, cover, and hold. Kasi kung uunahin natin yung ibang bagay, no, tapos hindi tayo kalmado, hindi rin magiging maayos yung pagkilos natin or yung paraan ng pag-iisip natin na sagot doon sa nangyayaring sakuna na nararamdaman natin. Kasi once na nakalmado na tayo, mas madali na isipin, ano ba yung sunod na gagawin para mas ligtas na tayo. So, regardless kasi kung nasa taas tayo or nasa baba, yun, kailangan kalmado tayo, then duck, cover, and hold habang nangyayari yung ground shaking. Ayan, no, mga kakonek, no? Grabe. Oo, kasi nakaka-pressure naman kasi Oo, talaga. pero, Kapag nandun ka na sa may pinakamataas na yun. oo, pero yun nga, kagaya na sabi ng Sir Banay na lagi tayong maging kalmado. Kasi yun man talaga yung mahalagang gawin talaga Oo. dapat. Kalmahin pa rin talaga ang sarili. Let's move forward na. Statement number 2. Ayan, statement number 2. Mas delikado raw ang mataas na floor kaysa sa ground floor kapag lumindol? Fake it or fake it? Fake it. And Quake it. Hmm? So, bakit po, sir, quake it po, no? And so, actually, walang standard na
basis, no? Para Mm. masabing ligtas yung mas mataas, then ligtas Ligtas yung yung mas mababa, Yes. then mas delikado yung nasa taas. Pero kumbaga, case-to-case basis kasi, kung titignan natin, no, isipin ninyo, malayo yung, or mahaba yung time ng pag-evacuate natin kung nasa mas mataas tayong palapag. So, Tama. ibig sabihin, kung mas malayo yung ating travel, mas malayo yung pupunta natin para dun sa evacuation area or Yes. evacuation center, mas nagiging vulnerable tayo dun sa injury na pwede nating matamo, mas delikado yung para sa atin, no? Unlike dun sa mga nasa first floor or nasa ground Oo. floor na mga tao. Yes. Yes, Mas tama. mabilis ka nga naman din kasi makakapunta sa evacuation center kapag ka nasa baba ka, di ba? Oo. So, yun na nga. Yan. Move forward na tayo Tayo sa sa ating statement Number number 3. 3. Ayan. Yes. Hindi ka dapat gumamit ng elevator habang Habang may may lindol. Wake It it or or fake fake it. it. Ayan. Wake it. it. Wake it. Ayan. Bakit, sir? Bakit? And so tama naman, hindi tayo advisable gumamit ng elevator during the ground shaking, no, or habang lumilindol. Bakit? Kasi during the ground shaking, pwedeng maapektuhan ng paglindol yung ating mga poste na kung saan syempre pag Yes. natumba yung poste, magkakaroon ng power interruption. And ano ba yung nagpapatakbo doon sa mekanismo ng isang elevator? 'Di ba, kuryente? Kuryente. So, dahil Tama. doon, maaaring matrap tayo doon sa loob. And sa loob ng isang elevator, walang nagsisirculate na hangin. And kung matagal tayong may stuck or matrap sa isang elevator, maaaring ikamatay pa natin yon dahil sa walang oxygen na pumapasok sa atin. Yes, tama. Yun na nga. May isa pa akong tanong, sir. Bali, ilang minuto po ba dapat mag-stay yung isang tao? Or example lang po, mag-stay po sa isang lugar kapag nangyayari yung lindol bago po ako yun, gumawa po ng actions. Okay. So, walang nagsasabi na 1 minuto dapat, 2 minuto dapat, 3 minuto dapat, no? So, walang nagsasabi kung gaano katagal talaga. Pero yung tagal ng pag-hold natin doon sa ilalim ng isang matibay na sabihin nating lamesa, no? Is syempre yung haba ng paglindol or yung haba ng pag-ground Tama. shaking. So, hindi pa pwedeng tumigil na yung ground shaking tapos hindi pa tayo lalabas. And hindi rin naman pwede na nag-ground shaking pa tapos lumabas tayo agad. Yan. So, yun na nga. Advisable lang gumamit ng elevator kapag may lindol. Kasi, there may chance na may stranded tayo doon lalo pag nagkaroon ng nawala ng kuryente, di ba? Yes. Now I know, kasi alam niyo ba mga Ate Rio and Clifford, no? Ako ini-imagine ko kapag halimbawa nilindol ako ganyan, mapapasakay lang talaga ako sa elevator. Kasi nga, kapag oras na sabihin mo, ano eh, ka lang na sasakay ka na lang talaga dun sa elevator, di ba? Kaya talaga mas mahalaga yung talagang kalma. Yes. Talagang sakuna. So, yun na. Ayan, move on na tayo sa ating next statement. Ayan, kapag nasa open field ka, huwag ka masyadong gumalaw at lumayo sa poste o puno. Wait, Yan, it. wait it. Or fake it. And so, Sir, yung shake it. Shake, shake, shake. so quick it. Fake it. Oo. So, tama naman, no? Kapag nasa open field tayo, dapat mag-stay na tayo dun sa pinakagitna and iiwasan natin yung any debris or any establishment or buildings na pwedeng bumagsak sa atin. Kasi kaya nga tayo nandun sa open field kasi para maging safe. Then kung nandun tayo sa, sabihin natin, for example, sa may De La Salle Araneta University kasi meron silang open field doon. Then napapalibutan ng mga puno. So kung tayo lalapit sa puno, pwedeng bumagsak sa atin yun. No? Then makakuha tayo ng injury or magtamo tayo ng injury. And nababaligtad nun yung reason bakit tayo pumunta dun sa open field na yun. Yes. Sir Cedric, may tanong lang po ako doon, no? Ano po kayo yung safest na pwedeng gawin ng mga tao kapag sakali po na nakatira po sila sa mga squatters area po na dikit-dikit po yung mga bahay at malayo po yung mga open field area? Ito siguro, di natin talaga masasabing Yes. advice, no? Oo. Pero lagi kasi natin may isip na case-to-case basis pa rin talaga Yes. when it comes sa real scenario. Mm. So minsan kailangan mong maging tawag dito,
kumbaga mag-iisip tayo ng alternative ways para makaligtas tayo. Kasi kumbaga etong mga napag-uusapan natin ngayon is yung magiging guidelines natin. Pero kapag real scenario, babase lamang tayo dun sa kung ano yung pwedeng gawin. Yes. So, Ayan, kapag no? halimbawa nasa informal settler area, no? Maring lumabas lang tayo ng bahay natin, no? Na medyo tingin natin ay ligtas para sa atin. Basta wag tayong didikit dun sa mga poste, mga buildings, no? Kahit siguro gitna ng kalsada, yan, pwede mas siguro. okay. Basta yung wala talagang mga babagsak sa'yo. Yung may mga space talaga yung Yes. pupuntahan. Kaya baka mamaya, hindi palindol yung pumatay sa'yo, kundi yung baka Mga matumbahan oo mamaya ng mga poste, mga kuryente, di ba? Yes. So, yun. So yun, let's move forward na ulit Yes. for the next statement. A last statement. Ang paghahanda ng emergency plan sa bahay o school ay nakakatulong para mas ligtas sa lindol. Quake it or shake it. Shake it. Parang gusto ko ano, no? Shake it na lang pag mali. Okay. So, ang sagot dyan, no, ay wake Wake it. it. So, tama, no? So, it is important that we have a plan na gagawin during the disasters, no? So, hindi kasi pwede na maghahanda tayo kapag nangyari na yung isang sakuna. No? Kaya nga mayroong pagpaplano eh. No? Ang plano ay ginagawa lagi sa simula. Kahit ano pa man yung ginagawa natin. Halimbawa, nanliligaw tayo ng girl. No? Hindi naman tayo manliligaw lang na basta-basta pupunta sa bahay ng isang tao or ng isang babae na gusto natin na wala tayong plano. Halimbawa, ako noon, bago manligaw, no? Actually, pinagandaan ko yun eh. No? Nagdasal muna ako, ganyan. No? Nag-ready ako ng, syempre, budget kailangan eh. Ano muna, sa tatay nung girl na liligawan ko, no? Para konting, ay, pasiklab bag. Alam mo, ha? So, tulad na nun, di ba? Meron tayong pagpaplano. And, yun nga, katulad din sa mga disasters, not only for the earthquake, but also sa ibang disasters din na pwedeng mangyari sa atin, napakahalaga na meron tayong pagpaplano. Saan nga ba tayo magkikita-kita? Halimbawang nangyari yung lindol or the big one na sinasabi natin or pinaghahandaan natin, no? Kapag tayo ay halimbawa ako nasa school dahil teacher ako, yung mother ko nasa bahay, and yung kuya ko ay nasa trabaho din. So, saan kami magkikita-kita? So, yun yung mga bagay din na dapat nating tinatandaan dun sa mga plano na ginagawa natin. And ano yung mga pwedeng alternate communication devices na pwede natin gamitin. So, meron tayong two-way radios na pwedeng gamitin. Saka mahalaga rin po yung kapag sa isang pamilya is mayroon kayong pag-uusap kung saan kayo mag-evacuate. No? Tama. May pagpaplano talagang mangyayari. So yun na nga, grabe. Last statement, dami ko na natutunan sa mga statement na yun. Unang segment pa lang, sobrang dami. Yes. Maraming salamat po. Ayan no mga kakonek no, sana ay meron tayong natutunan sa ating segment number 1. At mga kakonek, abangan po natin mamaya at meron pa po tayong segment number 2 and 3. Yes. Abangan nyo mga kakonek. Ayan. So yun na nga, di ba? Grabe. Yung mga natutunan ko kanina dun, yung palaging kalmado, ganun. Yung Ikaw, Hazel, pagiging- ano natutunan mo? Ayun no kay Sir Cedric no. Na-realize ko din doon na mahalaga rin talagang uma-attend tayo sa mga seminar kasi yung mga sinabi ni Sir Cedric na parang narinig ko na siya sa mga seminar eh. Kaya dapat ini-encourage din natin ang ating mga viewers na sumama sa mga seminars para din na may enough knowledge tayo tungkol sa mga preparedness sakaling may Mangyari. mga sakuna. Ayan. So yun na nga, di ba? Yung mga nanonood dyan sa live, sa FB Live namin, mag-comment kayo dahil i-shoutout namin kayo dyan maya-maya lamang. Comment kayo mga students and yan. Tutok lang mga connect, magbabalik kami. Mic, lights, camera, action! Gusto mo ba ng kakwentuhan? O gusto mo ng tawanan at sikahan? Halina, pag-usapan natin yan.
1. Tara, samahan niyo kami sa aming podcast para bigyan natin ng boses ang mga kabataang malabwenyo. Dito sa CMU Ano Connect Season 2! So yun na nga, nagbabalik na ulit tayo dito sa ating podcast. At kagaya nga na sabi ko kanina, i-shoutout natin yung mga nag-comment dyan sa live. So sino na nga ba yung mga yan? Basahin na nga natin. Yes, tignan natin sa ating live. Sino yung unang, ano na yan? Sino yung unang nag-comment na yan? Ayan, shout out kay Jasmine Tanson at kay Siren Blanker. Solid viewer daw sila. Grabe naman. Shout out sa inyo. Asahan namin manonood kayo hanggang mamaya, ha? Ayan o, gusto ko lang din i-shout out kasi nagpapa-shoutout sila eh. Yung Potrero Firefighters Clan. Wow. Hello! Mga magigiting silang rescuer din talaga. Taga-Potrero sila yan. Yan, so yun na nga. Next naman, ang isa-shout out ni Clifford. Yes, Christian Asis. Grabe, nanonood daw siya magmula pa kanina. Wow! Shout out sa'yo, Asis. Tumutok ka lang dyan. Sino pa ba isa? Ayun, si Roderick. Grabe, Roderick. Ano sabi niya? Ayun na, nag-comment na siya ng heart. Grabe. Sana mahal na mahal mo kami. Eto pa Ayan. isa, si Christian Tatel. Ayan. Ano sabi niya? Shout out sa'yo, Kuya Tatel. Sarili niya. Shout out niya. Yan. Lorn. So, yun na nga, going back na sa mga nangyayari ngayon is, dahil nasa nagdaan na kanina yung segment number 1, ipapasok na tayo dito sa ating segment number 2 at ipapakilala na natin ang ating guest speaker ngayong araw na isang youth volunteer na si Mr. Justin Dale de la Cruz. Kaya, welcome sir, sa magandang hapon po, no? Kanina dami namin natutunan kay Sir Cedric na isang medical rescue respondent. Yes. So, yun na nga po. Kayo sir, kamusta naman po kayo ngayon? Okay naman po. Medyo busy lang kasi nga 'di ba last time nagkaroon ng sunog sa Barangay Katmon. Ongoing yung operation namin sa mga evacuation centers ganyan. At alam mo ba, mga connect na last day lang ay birthday ni Ayun Sir na nga. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alam niyo ba mga kakonect na nakaka-inspire ang volunteer na ito? Kasi alam niyo ba na instead of celebrating his birthday, ay namigay siya ng mga Bigas. yes, sa mga nasunugan sa Barangay Katmon. Grabe! Yes, diba? Yes! Super sakit. Super talagang volunteer. Iba yung dedication niya. So yun sir, buti ba wala mong kayo pinagkakabalahan ngayon? Ngayon po may event lang later pero wala namang class kaya nakapunta po ako dito sa Tanong ko lang kung ano yung reason mo, bakit yung instead mag-celebrate ka ng birthday mo is mas pinili mong, 'di ba, tumulong, Oo. itulong yung araw ng birthday mo. Kasi yung panahon na to, dito tayo mas kailangan ng tao eh. Yes, Diba? tama. Kahit sa barangay Tugatog tayo naninilbihan bilang isang SK, syempre hindi natin nakakalimutan yung mga kapatid natin sa ibang barangay na mas lalong kailangan ng tulong sa panahon. Yun na nga. Oo, tama. Nabanggit na rin ni Sir Dale na isa siyang SK at kung hindi nyo na itatanong, isa rin siya second year college student Yes, dito sa CMU. Anong programming niyo sir? Public From administration. Public ad, grabe. Nasa puso niyo talaga yung, yung Yes. pagtulong. Yes, public Yun. servant. So yan na nga. Going back na sa nangyayari ngayon, i-explain ko na itong nangyayari sa ating segment number 2 Ano na ba? pinamagatang Pick Connect! So yan na. Diba? Ano nga bang meron dito sa ating Pick Connect? Dito ay susubukan natin yung talas ng pag-iisip ni Sir Dale, di ba? Bale, dito ipapakita natin yung mga pictures ni Sir Yes. Dale na doon sa mga previous operations nila, yung mga ginagawa ni Sir Dale nung mga nagdaang taon, pati mga buwan. Yes. So Sir Dale, handa na po ba kayo? Handa na po. Yes, Yun. parang excited na kami makita kung ano yung mga Yes. ginagawa ni Sir Dale. For the first picture, pakilabas! Saran-taran-taran! Pangbang-bang! Oplan Kalinga para sa bawat batang Tugatog.
Daling, dali. Pwede bang Ayun. pa-sample nung ano? Daling, dali, sir. Paano ba yun, sir? Paano ba yun? Di ba sinasayo? Sinasabi, di ba? Parang ako yung sa shake. Yung ganon. So yun na nga, sir. Ano po bang meron dito sa Oplan Kalinga? Ayan, kasi di ba, nag-iisip ako ng program, yung sustainable program para sa mga bawat batang tugatog. Siyempre, sa barangay namin, kasi doon ako nanililbihan bilang SK. Yes. Ngayon, under the Oplan Kalinga, hindi lang siya nagtatapos sa isang programa lang. Kasi gusto natin na kapag depende sa panahon. Halimbawa, yan, nagkaroon ng sunog. Ano ba yung programa ng Oplan Kalinga na pwede nating may offer doon sa mga nasasakupan natin? Pero usually, kapag normal days lang naman, ganyan, more on outreach program, ganyan. Pero pagka kailangan, nagkakandak ako ng iba't ibang programa like training and capacity building para sa mga kabataan. Saka ako kasi yung committee chairman ng disaster at peace and order sa Barangay Tugatog sa SK. Kasi may other yung barangay council eh. Yes. Tapos yun, yung Oplan Kalinga, yan naisip ko para ito na yung programa na gagawin ko pagka merong kailangan yung mga taga-Tugatog. So, sir, ano po ba yung naging inspiration nyo dito sa inyong proyekto na ito? Siyempre, ayun, pag gagawa tayo ng programa, kailangan nakikita natin na may problema. Ayun yung naisip ko na gawin. Hindi ako yung sasabihin natin na one-time, big-time project. Hindi. Gusto natin sustainable, tuloy-tuloy para doon sa mga bata tugatog. Yun, maganda. Magaling yung programa na yun, di ba? Yes. So yun, for the next picture, ano nga ba yan? Tada! Ayan! Saan kayo dyan, sir? Ayun, yun sa gitna. Ayun, nasa gitna. Saan nga naman yan, sir? Sa Barangay Tinahero. Barangay Tinejeros. Ano pong ganap nyo dyan, sir? Ayan, kung ano lang, kasi yan kasi yung pinaka-headquarters na yan. Kasama ko si Sir Banay. Oo, may cameo. Yan. Ano yan, nung habagat sa Barangay Tinejeros. Kasi yung Barangay Tinejeros, napaka-vulnerable niya pagdating sa baha. Mabilis tumaas ang tubig, ganyan. Kaya pagka malakas yung ulan, nag-standby agad kami. Then, if kailangan ng rescue operation, nagkakanta agad kami ng water rescue. So, ilang years na po kayong nagbo-volunteer? Sa usapan na pag-volunteer na kasi ako since grade 4. Wow. Nag-start ako ng elementary bilang batang Red Cross. Yung sunog sa Katmon ngayon, hindi pa yan yung pinakamalakas. Yung mas malakas pa dati na umabot ng Task Force Bravo Alarm. Na nag-declare yung city local government natin ng state of calamity. Pero same area, ganyan, same situation. Pero nung panahon na yun naman, grade 4 lang ako at batang Red Cross ako. So medical first aid yung ino-offer namin na service that time. So yun, sir, nabanggit nyo na rin naman na since grade 4, tama po, na volunteer po kayo. Hindi po ba kayo natatakot, magmula pa dati sa murang edad nyo po, na baka yung ginagawa po ninyo is ikapahamak po ninyo, ganun. Ano po ba yung mga naging inspiration niyo? Dati kasi naglalaban pa diyan yung realidad ng buhay sa masaya ka lang sa ginagawa mo. Yes. Kasi dati masaya, ito yung kinamulatan ko. Masaya ako habang ginagawa ko to, hindi ko naiisip yung peligro ganyan, pero nung tumatanda na ako, yan, syempre naiisip ko na ano ba yung kahinatnan ko. Siyempre, volunteer kami. Hindi naman kami secured. Wala kaming insurance. Ganyan. Kaya, kailangan talaga nating maging maingat sa bawat operations natin na pinupunta. So yun, grabe. Hindi rin talaga biro maging isang volunteer. Yes. Grabe sa murang edad ni sir. Nakatulong na siya. Yes. Since grade 4, di ba? Nakaka-inspire yun. Yes. So yun na nga. For the next picture naman tayo. Ano yan? Yes. Ayan. Anong kwento dyan, sir? Ano naman yan? Natutulog ako ng hapon. Tulog Tapos pala may siya. tumawag sa akin na meron daw motorcycle accident sa Barangay Tugatog. Yan sakop namin. Nag-ano lang ako ng first aid tapos kino-coordinate ko yung dalawang panig. Kasi pagka ganyang vehicular accident, kailangan hindi lang tayo nagbibigay ng first aid. Kino-coordinate natin yung mga involved sa traffic bureau para ano bang gagawin nila, kung magkakasundo ba sila or kung ano yung gagawin nila sa mga damage during that accident. So yun na. So yun na nga, no, si Sir Del, kahit anytime talaga natatawagan siya pagdating sa mga pagtulong, pag kailangan siya, kahit nandun talaga siya, di ba?
So, anong next na picture natin dyan? Yes, next picture. Ayan. Saan niya? Parang dito yan sa CMU. Yan, sa Tama po CMU. na. CMU. Saan po kayo dyan, sir? Balik kayo po Tatay itong na. nakakaliputi. Ayan, nakakaliputi. Siya yan. Yan. So, Kami, nag-train ka rin. Oo. kami kasi ni Sir Banay, yan, nag-volunteer kami na magturo. Kasi, ito yung nakikita namin na way na para dumami yung mga may alam sa first aid. Kasi hindi palagi na nandyan kami, hindi palagi na merong rescuers or volunteers na re-responde tama. sa bawat sitwasyon. Mahalaga na malaman ng mga tao kung ano ba yung basic. Kahit basic, yan, napakalaking tulong na. Kasi pagka nagka-the big one, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin, kung ano yung mangyayari, kung napaka-vulnerable ba ng area natin, ng bahay natin. Kaya mahalaga na alam. Hindi talaga natin alam kailan mangyayari yung Yes. So, sir, may question pa po ako. Bali, may mga seminar po kayo na pinupuntahan na lalo na po may mga kinalaman sa lindol, at may mga safety measure na pwede po na gawin. Mga ganun, first aid po, ganun. Siyempre, pagka-usapang lindol, yung pinaka-basic, yung duct cover and hold. Yes. Yan, napakalaking tulong talaga niyan. Kasi during ground shaking, hindi natin alam kung may falling debris, ganyan, kung may mangyayari bang sunog, ganyan. Hindi lang naman kasi pagka lumindol, hindi lang paggalaw ng lupa yan eh. Napakadaming pwedeng mangyari, pwedeng maapektuhan. Talagang parang sa susunod na seminar, sir, parang gusto natin pumunta Pumunta tayo. Patrain din tayo. Yan, gusto ko matuto ng ganun eh. So, yan na nga. May Next iba pa ba? picture. May next picture pa ba tayo dyan? Ayun! Yan. Ayan. Na- Ano naman ang kwento Anong kwento dito? nito, sir? Ano naman yan, nag-guest lang ako, guest speaker sa investiture ceremony ng Epifanio de los Santos Elementary. Kasi, di ba, October, kung tawagin sa amin sa Boy Scout, ito yung Scouting Month. Dito nakapaloob lahat ng programa ng Boy Scouts of the Philippines at Girl Scouts of the Philippines. Sa buong bansa yun. Buong bansa, sir. Grabe. Saka ano rin, ako yung Eagle. Ako, Eagle Scout. Eagle Pagka- Scout po kayo. Pagka sinabi kasing Eagle Scout ka, na-attain mo yung highest rank sa Highest rank. BSP, sa Boy Wow. Scouts of the Philippines. So, yun na nga. Next picture. Next picture. Adan. Yun, kami ulit sa Sir Cedric. Yan. Kami nga eh. Parang lagi Konting po kayo nanal. kasama. Oh, yan. Yes. Sana talaga. Parang mag-best friend talaga sila. Talagang Yan, bukod sa mag-best friend kami yan, pag-rescue. kung tawagin kami, tandem talaga. Kasi, nag-start kami ng pagtulong, nakabisikleta lang kami. Oh, Unang-una yun. Tapos, meron kaming tandem bike dati. Yung dalawa pedal. Kung may responde kami, nauunahan ganun pa ba? namin yung ambulansya, ganyan. Tapos, may time na dalawang aksidente. Yung ambulansya na rumesponde sa isang aksidente, pupunta din sa kabila, naunahan namin, magugulat sila. Nandun din na kami kayo. ni Sir. Pero may rescue na talaga. Nagpa-first aid na kayo. Opo. Ayan din, siya, motorcycle accident sa May Tinajeros naman. So, bali pag mga ganyan mga insidente po talaga, kayo po talaga yung parang halos lagi nangunguna. Oo, Gusto kasi niyo mga... minsan yung mga ambulance din, natatraffic eh. no? lalo na sa Hindi mga rin natin masasabi. So, ano naman yung mga mensahe nyo po sa ating viewers ngayon, sa mga nanonood na sa ganyan, sa pag-rescue, kung merong may gustong sumama sa seminar or trainings, di ba? Para i-encourage po natin yung mga, Pati na rin sa mga kabataan po. oo, sa mga Ayun, kabataan. gusto lang namin sabihin sa kanila na yung partisipasyon ng komunidad, napakalaking bagay pagka usapin ng disaster risk reduction. Kasi ang Malabon, especially yung Malabon, napaka-vulnerable natin sa baha, sa sunog. Kaya kailangan yung partisipasyon ng community. Kasi hindi lagi na nandiyan agad yung tulong. Hindi ganun sa realidad. Sa realidad, nasa 3 araw, pagka dumating ngayon the big one, nasa 3 araw yung estimated na pagdating ng tulong. Kasi depende sa LGU pa, yung kapasidad ng LGU natin. Ganyan. Kaya yung community, ine-engage namin sila sa mga activities ng DRR para mas maligtas tayo, yung vulnerability mabawasan. Katulad na lang din yung ano, no, yung mga nangi-rescue na yung mga nangi-rescue sa Katmon tapos nasunugan rin sila, no? Diba? May mga ganong senaryo at sitwasyon talaga na nangyayari. So yun na nga, yun na yung last picture natin kung hindi nyo na itatanong.
Dahil yun. So yun, grabe, ang dami ko na agad natutunan magmula dito sa ating second volunteer, sa ating youth volunteer na second guest natin ngayon. At kay Sir Cedric kanina, di ba? Grabe. Ako no, alam nyo talaga, personally, mas lalo akong na-inspire maging isang volunteer din. Kasi actually, alam nyo ba na, bata pa lang din ako, pangarap ko na talagang ganto-ganto, mag-rescue-rescue. Kaya lang, syempre, ngayon, yung ginagawa ko lang, ayun, moral support sa mga rescuer natin, di ba? Saka isa rin Tapos, to sa ginagawa natin, di ba? Para magbigay awareness sa mga viewers at nanonood ngayon. So yun na nga, gusto ko nang matutunan natin yung gusto ko rin matutunan kasi yung paggamit ng mga go-bag, mga first aid kit. At iyan ang ating i-discuss ngayong araw dito sa ating segment number 3, di ba? Pero bago yan, tutok lang mga connect at magbabalik kami. Mic, lights, camera, action! Gusto mo ba ng kakwentuhan? O gusto mo ng tawanan at sikahan? Halina, pag-usapan natin yan. Konektado ka na ba? 3, 2, 1. Tara, samahan niyo kami sa aming podcast para bigyan natin ng boses ang mga kabataang malagwenyo. Dito sa CLU Ano Connect Season 2! So ayun, grabe, nagbabalik kami mga kakonek at ang dami naming natutunan agad, di ba? Mula sa ating mga guest Yes. speaker today. At sa kanilang mga karanasan, di ba? Hindi biro yung tapang nila sa mga ganitong klaseng kalamidad at sa pagre-rescue, syempre. Grabe, nakaka-inspire na, lalo sa Sir Dale, pati sa Sir Cedric, na kahit Yes. anytime, nandyan sila para tumulong sa mga kapwa natin. At ayan na nga no mga kakonek, we are down to our last segment. At ito ang Go Bag Raid! Yes. So, yun Ano na nga nga. ba tong Go Bag Raid na to, Ate Rio? No? Yon, salamat at natanong mo rin ako kung ano tong Yes. Go Bag Raid na ito. Ang Go Bag Raid na ito is kung hindi nyo na, eto na, naitanong nyo na pala, is ipapakita nila, sir, kung ano yung nandoon sa mga dala nilang gamit today sa pag-rescue. Wow. At 'di ba mahalaga rin kasi na meron tayong kaalaman kung ano yung mga nakalagay sa Go Bag Raid para rin sa paghahanda natin sa kalamidad at sa the big one, 'di ba? Syempre. Yes, at simulan Sir na Cedric? natin. Yes. Ito sa Go Bag Raid natin, dalawa na sila, si Sir Cedric at si Sir Dale. Makakasama natin sila dito sa ating segment 3. Pwede na natin ilagay Then, ang sa ating unang bag. mahiwagang i-raid. na mesa. I-read na natin yan. And so, unahin na natin Yes. yung nakalabas, no? Ayan. So, Oh, ito yes, yung ginagamit ko na fire helmet. No? So, fire helmet. ito yung mas advisable gamitin during fire incidents or fire response namin. No? So, dito kasi, mako-cover nito yung ulo mo, then yung iyong harapan. Ayan. So, ito kasi yung meron siyang visor para hindi papasukin agad ng usok yung iyong ilong. Yan. Wow. Ang galing. So, Star pag suot mo Wars. to, para kang nasa galaxy. Parang Guardian of the Galaxy. Parang ang bigat niyang tingnan, ano? Oo. Sir, tanong ko lang po, kapag halimbawa nandun na tayo sa kalagitnaan ng sunog, para sa isang isa-isang ordinaryong tao or sa isang mamamayan, di ba? Puro usok na at crowded na. Ano yung pwede naming gawin para hindi tayo makalanghap masyado ng usok at makalabas pa rin sa loob ng bahay? Ayan. So, during fire incidents, no, para yung paraan ng paglabas natin sa mga kabahayan or establishments na nasusunog is dumapa or gumapang tayo. Kasi yung usok ay mas magaan or mas compare doon sa oxygen. So yung oxygen kasi during sunog ay nasa baba. Then yung usok ay umaangat. Kaya meron tayong kahit papaanong maliit na space na
gagapangan natin. Then, pwede rin natin gawin ay mag-cover tayo ng basang tela or panyo para pantakip dun sa ilong at bibig natin. Okay. Ngayon ko lang nalaman yun. Ang galing, pwede pala yun. Gagapang ka lang para makaano. Talagang gagapang ka sa ilalim. Yes. Next item, next item. Na gamit, yes. Yan, urong natin. Ayan, so sunod, helmet pa rin, no? Wow. Pero ito naman ay pwedeng pang search and rescue, no? So, hindi nyo lang nahahawakan or hindi nyo lang nabubuhat. Pero medyo mabigat to since gawa siya sa bakal. Bakal. Grabe ka, kanina binuhat ko Pagka kasi. sinuot nyo po yun, parang ang bigat. Mabigat din talaga siya. Di ba kinahirapan kumilos nun pagka ganun? Depende siguro kung talagang mahaba yung duration ng rescue operations. Pero kung medyo mabilisan lang naman, kaya naman. Tolerable naman yung bigat niya. Next naman po, ang sunod natin na gamit. Yes. Ito. Okay, so ito yung tinatawag na C-collar or cervical collar. So ito ay ginagamit to immobilize, no, yung ating leeg. Kasi once na mga sabihin nating mga trauma cases or vehicular accidents, no, and hindi naman natin kasi nakikita yung nangyayaring injury or kung meron nga ba talagang injury sa loob ng katawan natin or sa spinal cord natin, mas mainam nalagyan natin ito. Para kasi baka mamaya kung gumaganon yung ulo, may fracture pala yung spinal cord or merong injury, lumalala pala yung ano na hindi natin nalalaman. So, para mas sigurado na ito yung gamitin natin. So, ano naman po yung alternative way? Kung wala po mga ganito. Kung wala po tayong ganyan. Mga ganito po. Ito pwede natin gamitin as C-collar, yung sombrero natin. Ganito lang yung gagawin natin. Ito, i-demo ko ng... Yan. Pang malakas ang demo. Wow. Pwede natin siyang tupiin na ganito. Pwede pala. Yan. Pagka wala tayong C-collar na available. Kasi dito, yung airway, medyo naano natin kasi masikip yung sombrero tapos gagamitan siya natin. Yan, tapos ilalagay lang natin agad. Okay. Pag ganyan siya ilalagay. Sa C-collar kasi yung purpose niya sa para para ma-immobilize natin yung airways. Grabe. Grabe, alam nyo ba, ngayon ko lang nalaman na yung sombrero pala, hindi na siya panangga sa init. Pwede rin pala siyang pangligtas ng buhay. Next naman po natin ito naman yung kung tawagin namin is two-way radio. Ito. Sa kanila two-way. Two-way ba to, be? Ito, three-way. Kasi tatlo. Two-way din pala. Ito naman, may mga frequency siya na tinatawag. Yung kung saan base, ganyan. Ito yung ginagamit namin para mag-report, humingi kami ng assistance, ng backup, ganun. Itong two-way radio, pagka may vehicular accident, nagdadirect kami sa tinatawag natin dito sa Malabon, yung Malabon City Command Center. Babato kami kung ano bang information yung nangyayari dito sa may area, specific area. Sila naman, magbibigay sila ng tulong if kailangan namin ng fire truck, ng ambulance, or ng personnel ng traffic. Ganun. Okay. Ganun pala ang gamit na itong ating... Bali ko nga na rin naman po kung may mga sakaling may mangyari pong mga lindol. Then, syempre magda-down po yung mga communication po. Magamit po natin to. Pero pagka namatay kasi yung pinaka-command center natin, halimbawa nagkaroon ng power interruption, hindi natin siya magagamit na sila yung babato. Pero may specific area kasi to pagka walang base. Pagka may base naman, kahit saan kang lugar, aabot. Okay. Next naman po na. And so, sunod ko naman na ilalabas, no, is yung mga liquids na ginagamit ko sa Responde, no. So, una, syempre, yung betadine, alcohol, then yung tubig. So the reason why meron akong tubig, no? Kasi syempre kung meron na aksidente at yung sugat niyan ay merong lupa-lupa or buhangin, hindi advisable na lagyan natin agad ng alcohol or betadine. No? So yes. So kailangan banlawan muna natin. Maalis muna natin yung mga lupa-lupa. Kasi kung idedirekta natin na lagyan ng betadine, once na matuyo yan, kasama pa rin yung buhangin. So, ibig sabihin, hindi natin nalinis. Hindi natin nabawasan yung
possibility na magkaroon ng infection. Yes, And tama. yung alcohol kasi is hindi talaga siya ina-apply doon sa mismong sugat. Masakit Pero nun. yung paligid lang. Yun pala yun. Cleanse or panlinis dun sa Yes. sugat. Muli pa na ginagawa Ayan ko. no, Sir Cedric, no? Alam Bago mo po na, natin Clifford. tingnan yung lahat ng laman ng bag ni Sir Cedric. Sir Cedric, maaari niyo po bang ipakita sa ating viewers yung mismong bag niyo po? Gano'n po ba kalaki yan? Parang ano ba yan eh? Parang gusto Kaya ni nga Doraemon. Nagugulantang ako kasi Ayan. yung Parang bag ni sobrang Sir dami na Cedric, parang Daming dala. Ayan, Ayan. no, bahay niyo na po yung malaki yung bag ni bit niyo yun. Oo, malaki yung bag ni Sir Cedric. Paano kaya pag dala-dala niyo po ba yan habang nagre-responde? O di ba tatakbo sila tapos Grabe. may mabigat silang bag? Samahan mo po ng helmet. ganitong Helmet, di ba? Oo, Grabe. grabe. Parang Iba rin ang nasa hirap. katawan nila. So, ano yung next item natin Ano dyan, po sir? yung next item? Ayan. So, eto, Ano yan? long yes, neck. parang Alam mo pala sa parang may ano Katingko. dito, may session. Katingko. Katingko. So, kadalasan ginagamit yan, no? Yung mga ganyang mentol na liquid, no? Para sa mga nahihilo, minsan pinapakain Nahihilo nila. ako kanina. And pwede rin kasi yan na, halimbawa, merong mga nagka-cramps, no? Pwede. So, pwede nating applyan ng ganyan, then konting hilot para malesen yung kanyang pain na nararamdaman dun sa cramps niya na yun. Okay, next naman po na next item. gamit. Parang ang dami talagang gamit ni Sir. Dinagyan si Doraemon. Oo. Ito naman Dinay next. pa ni Sir si Doraemon. Kasi 'di ba, syempre pagka responder ka, meron kaming tinatawag na safety first. Yan yung lagi natin naririnig. Ito, kasama yung gloves kasama siya sa personal protective equipment namin as responder. Kasi hindi natin alam kung yung hinahawakan ba nating pasyente ay may sakit, virus. ganyan, Tama. anong infection na pwede natin makuha or bacteria. Kailangan meron tayong personal protective equipment. Ito Yes. yun, gloves. Para safe na din tayo. Safe na Pag-ingat rin. na rin sa kanila. Yes. Next naman po ay Next ay, ano po yan? And so, ito Parang ano yung siya, tinatawag air na mask. hose ng oxygen Ay, or kala ko yun, nasal air- cannula. Hmm. And so, ito yung kinakabit dun sa mga oxygen tank. Yung And gano'n. manual straw pala resuscitator din. Ano po yan? Parang reusable po ba yan? Or disposable? Ah, Parang disposable. disposable Disposable. siya. Ah. Oo, para safe isang din. gamitan lang. Oo. Next naman po sa What's mahiwagang next? bag ni Bag. Sir. Daming bulsa, ano, ang galing. Oo, parang Bibili ako ng Alam mo ganyan. yung sa Dora Yung na iba- Explorer? Yung dala-dala ni Dora. parang yung iba 6 packet lang. Parang Oo. si Sir 100 packet ata yung nandyan, Sir. Ito Ayan, Ah, ano pong- yan? dami. Ito pong next natin, yung tinatawag natin na elastic bandage. Elastic bandage. Ito yung ginagamit namin kapag merong continuous bleeding, yan. Pwede nating gamitin yung elastic bandage to cover. Pagka meron namang possible fracture yung mga pasyente natin, pwede natin siyang gamitin pang mobilize para hindi gumagalaw yung possible fractured part. Okay. Tsaka may iba't ibang size siya. Tatandaan natin, dagdag ano lang din, no? Kapag ka bandage, either triangular bandage or elastic bandage, palaging malaki ang bandage kaysa sa sugat. Sugat. Kasi, Hindi isa sakto. hindi rin- sakto, Para hindi masakit talaga yung sobra. sugat. Oo. So, sir, tanong lang, sir. Paano naman po kung wala pong Walang- bandage, ganyan? Yan. Ano po yung Pagka alternative? walang bandage, walang elastic bandage or triangular bandage tayong available, pwede tayong mag-direct pressure sa continuous bleeding part using yung malinis na tela. Towel, okay. damit, ganyan. Basta malinis. Basta malinis. Okay. Pero sa akin, paano yun, sir, pag halimbawa, nasa kalamidad, sir, Oo. tapos medyo kailangan na agapan yung bleeding, for example. Ayun. Kahit t-shirt na lang po ba, okay lang po ba yun, sir? Ayun. Pwede siyang Pwede gamitin. naman, Pero, sir. ito nga yung sinasabi natin na case-to-case basis palagi. Lagi nating ano ba yung sitwasyon. Ganyan. Pag gano'n naman, kailangan na nating i-cover dahil continuous bleeding, dahil may possibility na magka-hypovolemic shock, mamatay yung pasyente natin, pwede na natin gamitin yung mga gamit natin na, oo, the time na kailangan. available. Safe Alternative. first aid na talaga siya. So, yun, Next grabe. naman po, Dami ko na agad natutunan. sir, ang kanyang 100 packet na bag. Bukas magdadala na ako ng ganyan lahat. Wow, ang dami, sir. Ano yan? Iba't ibang sizes Para din ng mga goose. Face mask? Parang Band-aid? benda. Benda? Oh, benda. Ah, band-aid. And so, ito yung mga gas pad, no? Or yung mga gas. gasa. tayo. So, Gasa pala. Siyempre, katulad nga nun sa elastic bandage, kailangan din natin, meron tayong varieties of sizes na meron. Kasi hindi pa pwedeng sobrang laki
ng gasa na gagamitin natin sa napakaliit na sugat. And hindi rin pwede na napakaliit ng gasa para dun sa malaking sugat. Okay. May ganun May pala. mga sizes, may mga sizes pala talaga. Oo. Kasi ako, pag Sabagay. nagkakasugat ako, kahit kung ano lang Oo. available sa bahay namin na gasa, ginagamit ko. Minsan bulak eh, tapos tatakpan mo na lang ng scotch Oo. tape, electrical tape, Minsan nga, gano'n. kahit walang sugat, ilalagay mo na yun. O, di ba? Ayan, so dagdag din pala dito no sa gasa. Ito kasi mas advisable siyang gamitin kung meron tayong sugat na tinatakpan para kahit paano yung hangin ay nakakapasok pa rin doon. Unlike sa band-aid kasi Oo. natatakpan talaga na as in walang pumapasok na hangin. Kaya pagtanggal natin ng band-aid, nagugulat tayo, medyo basa yung sugat natin. So hindi matutuyo yun hanggat band-aid yung ginagamit natin. Oo, kasi yung texture nito or yung itsura niyang gasa na yan is parang may butas-butas siya. Kaya nakakasingaw talaga yung ano. So, anong next item natin dyan? Yes. Ayan. Oo, yung mga Ito po, pang-opera. yung next natin na Pang-opera gamit. siya. Ito yung tinatawag natin na forceps. Ayun. Ginagamit namin siya kapag ka may obstruction sa airway, pwede natin siyang gamitin. Pero hindi namin encourage lahat na pagka walang training, gumamit ng forceps. Oo. Sa mga may training lang kasi delikado. Delikado rin talaga. Next naman po. Ayun. Ayan, thermometer. Kala ko flashlight. Akala ko kayo, May lang nakita na ganyan thermometer. akala ko nga pang kuryente. Kapag ka, kapag Hindi, umaano parang- tayo ng umawak tayo ng pasyente, hindi lang dapat natin binibigyan agad ng first aid. Kailangan ina-assess natin yung pasyente natin. Kasi kapag ka bigay tayo ng bigay, hindi natin ina-assess, hindi natin alam kung ano ba yung mas kailangan niya, maaaring makadagdag tayo ng harm doon sa pasyente natin. Ito yung thermometer, syempre, alam naman natin yung purpose nito Yes. para ma-check natin yung temperature. Saan po yan nilalagay? Sa kilikili ba? Hindi Sa sa noo. Sana oh. Ginagawa. Sa noo yan. Hindi kasi diba? Ito. Kasi yung mga May lagnat traditional. siya. Check natin, sir. Yan. Okay, meron pa po ba tayo? Meron pa tayo dyan. And so next is yung pen light. So Pen light. ito Parang gusto ko niya. mapapansin nyo kadalasan no, yung mga nakaganyan sa mga nursing, mga doktor, Ay, ginagawa. nasa yung- hospital. So yung- ito yung yung mata. simple tinatapatan Okay. ng liwanag yung mata ng Mata. isang tao. Yung dahilan kung bakit tinatapatan ng ilaw yung mata ng isang tao is tinitignan doon yung pupil ng mata, yung Yung black. nasa pinakagitna. Yeah. So once kasi na ang mata ng isang tao ay matapatan or masinaga ng isang ilaw, dapat yung reaction niyan ay liliit. No? So kung mapapansin nyo kasi sa mga patay na, no? Kahit tapatan nyo ng ilaw yan, yung itim or yung pupil nga ng mata nila is Hindi na gumana. ano na talaga, nagre-react. dilated na kung tinatawag. Or yung, ito yung napakalaki na. Pala Ganun yun. pala yun. Ngayon ko lang din nalaman ha. Na So kahit any flashlight po gamitin po namin. Kahit cellphone. Cellphone. pwede. Basta Pero wag yung tutukan ng direkta. Kumbaga, aanuhan nyo lang Light ng lang. konti. Ganun lang. Mm-mm. Pero yun lang. Basta may reaction po na kami makita. Okay. Next naman po natin. Yan. Sa So, ating lipat maluwag tayo. na- Lipat na Ayan, ulit. lipat Panibagong tayo. sleeper. Packet. Ano yung level 3 na ulit? Level 3 na 100 ba? packet. Kanina level 1, level 2. Ito level 3 na. Ano yan? Mukhang malaki-laki ah. Pang Ayun, hindi madami. pala. Ay, parang Ano yan? Isang chopstick. Chopstick? Ito yung tinatawag natin na tongue depressor. Tongue depressor. Okay. Para siyang popsicle stick. Oo. Ito yung ginagamit namin pagka chinecheck Nagsisisure namin yan. kapag ka merong injury sa loob ng bunganga, ganyan, chinecheck namin na ganun para Oo, makita para namin yung Yung yan pinakaloob. gagamitin. Or next naman po natin ay Okay, so next is yung umbilical cord clamp. No? Oh. So ito, nilalagay ko lang din or sinasama ko lang din sa first aid kit ko para sa biglaang pagkakataon na kung saan may makikita ako or may marerespondihan akong mga nganak. So instead kasi na gamitan natin ng sinulid, no? Mas sigurado na din tayo, no? Kasi baka mamaya may mali tayong magawa. meron na rin po kayong na-rescue, sir, na mga anak. So far naman wala pa naman. Wala pa Kumbaga, naman. pumutok pa lang yung panubigan. Ah, Pero okay. nai-transport Takbuhan. naman namin agad. And hindi kasi pwede, no? So meron kasing level of training na pwede lang na talagang magpaanak or merong professional para magpaanak ng isang tao. And
sa training ko kasi, which is the emergency medical responder, hindi ako talaga allowed na magpaanak. Pero kumbaga, meron kasi tayong tinatawag na emergency childbirth. No? And hindi rin kasi natin matatanggihan yun kung sakali. And kapag ang ano kasi, halimbawa, mga midwife, no? So sila, pinuputol nila yung umbilical cord. So sa amin, kailangan lang na maipit lang muna. So kaya meron tayong ganyan. Galing. Okay, next. Next. Marami pang laman ang bag. Dan, ano yan, kulay gold? Ayan, ito yung tinatawag natin na thermal blanket. Ay, Yun ay- wow. sa malamig. Ayan, tama. Yung pala yun. Nakikita natin sa luneta pagka nag-feeding. Ayan. Kaya di ba Ayun pala sabi ko kanina na kailangan i-assess natin yung pasyente natin, di ba? Pag nakita natin na medyo mababa yung temperature ng katawan niya, kailangan natin lagyan ng thermal blanket para maibalik natin yung tamang temperature sa katawan. Yung pala ginagamit. So alam niyo na, pag nanalamig na siya sa inyo. Yung pala yun. Yung pala yun. Ayan. Try ko nga sa convo namin mamaya. Ayan, so Try next. na agad. Next. Ito parang Ito, battery. yung mga Mga iba't ibang tape. Parang No? tape. So merong micropore, which is yung papel. Meron transpore, yung plastic. Then, yung plaster or yung kulay brown. Yung mas madikit. No? Kadalasan to nakikita sa mga nasaksak tapos ito yung ginagamit. No? Kasi mas secured and mas madikit talaga siya kapag in-apply. Parang kompleto talaga si Sir. Hmm. Talagang super complete package. May kakachat lang sa atin ngayon. Phase 1. Ayun. Ayun na nga. Phase 5. Tapusin na natin. Ayan. Ayun na Okay. nga. So, ito Mga is yung basic medicines, no? So, sa basic medicines, alam naman natin yung paggagamitan. So, ang ano ko lang, ingat lang tayo sa pagbibigay ng mga medicines, no? Halimbawa, merong inuubo, tapos kasabay no, nararamdaman niya para siyang nilalagnat. No? Then, sinisipon din. Hindi pa pwede na bibigyan natin ng Biogesic tapos bibigyan din natin ng Simdex. Kasi same ano lang din yung kanilang Same content. So, maaring makasira kasi ng kidney yung maling pag-inom ng gamot. Yun nga po. Yes. So marami pang laman ng bag nila, sir, pero isa na lang ang ating bubuksan. Ay, ipapakita. Ayan, last one na po Ito tayo. yung madalas nyo makita. Yan. Yung, kung tawagin natin, sphygmomanometer. Sphygmoma. Sphygmomanometer. Pang-pista lata ito ah. Ito yung ginagamit, pang BP yan. Yan na lang po. Pang BP. Yes. Yan, di ba? Isa rin to sa pang ginagamit BP. natin to assess no, yung pasyente natin para malaman natin yung blood pressure niya. Yes, tama. At tanong ko lang din po, no, sir, sa bahay at sa paaralan, ano po ba yung mga hazardous or harmful na gamit Bagay. doon na nakataas na pwede nating alisin Early or pat. baguhin ng pwesto kasi 'di ba para pag dumating yung pagka dumating yung sakuna. Pasa ko na. Sa school usually, di ba yung mga nakikita natin sa mga classroom, yung mga wall pan, ayan lang naman yung kadalasan eh. Ang kailangan na gawin natin dahil para doon naman talaga siya, hindi naman natin pwedeng ilagay sa baba yung wall pan, i-secure natin ng maayos. Tapos yung pwesto ng bata hanggat maaari, wag natin itapat sa wall pan. Kasi may tendency na kapag ka nagkaroon ng ground shaking, malaglag yung wall pan, magka-injury yung bata. Okay, tama. Sir, and tanong ko lang din, no, dito sa atin sa atin halimbawa na lang din sa Barangay Tugatog, kung saan ba pwedeng mag-evacuate doon? Ayan, no, yung plan kasi ng disaster risk reduction and management ng barangay, yung along Dr. Lascano, yung open area doon malapit sa sementeryo, doon yung pinaka-advisable. Pero, nakadepende kasi ang evacuation center natin sa lugar kung nasaan tayo nakatira. Ngayon, ang gagawin natin, ituro na lang natin sa tao na umiwas sa mga pwedeng may bumagsak, ganyan. Tsaka talaga importante rin talaga sa bahay or sa school na alam natin, di ba, yung evacuation plan. So yun na nga, grabe. Ang dami kong natutunan ngayong araw pagdating sa mga equipment na yan, yung mga ganito na
mahalaga na lalamanin ng mga go bag natin, di ba? Oo, di ba? Talagang, At syempre, no, meron din naman tayo mga go bag dito sa ating city, sa Malabon yes. City. Sa Ayan, municipality natin. pwede ba nating, Ipakita. Ayan. Sister Yan. Jade, Ang ating go bag girl. Go bag girl, pasok. Ten. Yan. Ayan, ito ang ating go Go bag bag. dito Go bag. sa Malabon. Yes, ayan. Ayan siya. Sige, ayan. ito po. Okay na po yan. So yun. Meron din tayong go bag. Ayan, kaya umattend po tayo ng mga seminars. Ayan Yes. po. At bago- Ayan, no? Yes. At salamat po sa ating guest today na Yes. si Mr. Cedric Banay at si Mr. Justin Dale de la Cruz. Correct. Ayan. Thank you rin naman po sa ating mga viewers dyan na nanonood mula pa kanina. At maraming salamat sa inyo. Grabe. Yes. At syempre, hindi naman magiging successful Full ang lahat. ang podcast na ito kung wala ang ating production team. Yes. At maraming salamat din po sa aming iConnect advisor na Yes. si Ma'am Jen Tan. Yes. So yun nga, grabe. Bago tayo magtapos sa ating podcast, magkakaroon muna tayo ng ating reflection. Reflection. Ayan, so meron akong sa inyo, kompletuhin nyo lang yung sentence na kung sakaling mangyari ang sakunang ito, ano ang gagawin mo? Oh, ikaw, Right. Clifford, anong gagawin mo? Kung sakaling mangyari ang sakunang ito is, hindi naman natin pinapanalangin na mangyari, pero mas maganda na rin na maging handa tayo at maging kalmado sa lahat ng pagkakataon. At ayun na nga, sana may apply natin yung mga natututunan natin sa mga seminars, sa mga ganitong klaseng proyekto na ginagawa natin, para kung sakali dumating, mabawasan yung mga casualties, di ba? Ikaw naman, anong natutunan mo? Yes, ako naman ang natutunan ko, bago pa man din mangyari yung sakunang ito, at gusto ko lang din sabihin na maganda sa ating bahay or even sa paaralan na mag-ready tayo ng go bag kasi hindi naman din natin talaga masasabi kung kailan mangyayari itong kalamidad or sakuna na ito, 'di ba? Kaya hangga't kaya or maaari ay magkaroon tayo ng sarili-sarili din nating emergency go bag. Ayan, Kaya ako naman, kung sakali man na mangyari ang sakunang ito, ay sana makatulong ang episode na ito ng CMU iConnect. Yes. Kasi dito kanina, nakita natin yung mga iba't ibang klase ng preparedness at yung iba't ibang mga gamit na ginagamit sa pagre-responde. At syempre, nakita din natin kanina na yung mga rescuers natin na hindi biro ang kanilang ginagawa. Yes. At syempre, sariling buhay nila yung sinasakripisyo nila para iligtas tayo mga tao. Kaya ini-encourage ko po ang ating mga viewers na sumali po tayo sa mga seminar upang hindi po natin obligahin yung ating mga rescuers na iligtas tayo at matuto po tayo na iligtas ang ating mga sarili. Dumami pa yung mga kagaya nila Sir Dale at Sir Cedric. At ayun na nga, At yan, muli kami ang inyong mga host ngayong araw. Ako si Rio Agapito. Ako si Clifford Valcorza. At ako naman si Hazel Yuson na nag-iiwan ng katagang Konektado ka na ba? Konektado ka ba ba? Konektado pa! Konektado para sa kabataang Malabueño. Ayan na sir, thank you po. Thank you. Mic, lights, camera, action! Gusto mo ba ng kakwentuhan? O gusto mo ng tawanan at sikahan? Halina, pag-usapan natin yan. Konektado ka na ba? 3, 2, 1. Tara, samahan niyo kami sa aming podcast para bigyan natin ng boses ang mga kabataang Malabueño. Dito sa CMU Connect Season 2!